and ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is June 24, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Mabilis Street, Barangay Pinyahan, Diliman, Quezon City. At datahin po natin sa may National Telecommunications Commission sa may BIR Road, Pinyahan, Diliman, Quezon City. Okay? So magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. So, in a suppletory character. So, ibig sabihin, pagkamat meron silang mga alituntunin sa impeachment nila, yung ginagamit ng korte sa rules of court na hindi nila nakikita sa kanilang mismo alituntunin, eh pwedeng hiramin at kunin. At kung ganyan nga ang nature ng kaso, eh baka na talaga sa tingin ko magkakaroon niya ng pag-aari niya. So hindi ka pa sure kung mangyayari nga yun, attorney? Kasi pag nangyari po yun, hindi ba dapat ang magsasalita ng guilty or not guilty? Morning ko. Yung akusado, hindi Ma'am yung Hart, abogado. ano? Yung akusado, at kung wala siya, hindi yung presiding judge. Kasi usually sa RTC, o sa korte, ginagawa ng judge yun, iba sa nag-i-enter ng plea, attorney. Hindi magsalita. Kasi karapatan ng mga sapagkat meron siyang pagpapalagay na siya ay inosente hanggat mapakitang guilty siya. There is a presumption of innocence. Kasama doon, yung karapatan kung huwag magsalita. Pero nakalagay ito, nakalagay sa alituntunin ng rules of court na maaaring gamitin sa impeachment trial na kung hindi nagsasalita at kung hindi nagpipli, yung inuusik, either ang korte ang magsasabi o i-enter mo yan not guilty, o kaya yung abogado pwede lang sabihin agad-agad, Your Honor, okay na, alam niya na she was informed of the nature of the crime or the articles against her, she please not guilty, pwedeng gano'n yan. So yung lawyer niya, pwede mag-enter ng plea on her behalf? Basta nandun siya. Basta kailangan nandun siya. Kasi nandun siya kasi importante talaga sa isang arraignment na nandoon yung taong inuusik. Hindi pwedeng, Your Honor, absent yung absent yung inuusik for and on her behalf. Ito ang kanyang mukhang mali yun sapagkat lahat ng mga inaakusa ay may karapatan personally na mabasa at maaginan siya at malaman niya kung ano ang mga akusasyon sa kanya. Alam mo, taga as a matter of procedure, para lang sure, Attorney Mel, as a matter of procedure, mangyayari po yan, yung may arraignment din sa impeachment trial, kagaya nung nangyayari sa ibang korte? Malamang sa tingin ko baka mangyari yan sapagkat it is almost indispensable kasi yung nature ng mga articles kasi halos lahat may titignan mo siya criminal in nature so palagay ko magkakaroon yan. Thank you. Paano, na lang ako, nagdudunong-dunungan lang ako, paano kung kunyari sabihin niya mag-i-issue ako ng special power of attorney? Dito na lang siya. Hindi pwede. Hindi pwede talaga. May special power of attorney itong aking abogado, siya na lang magsasalita para sa atin. Sa civil case, pwede yun. Sa civil case, pwede yun. As a matter of fact, sa civil case, sa pre-trial, pwedeng may special power of attorney ng isang abogado at pwedeng hindi na magpakita yung tinatawag nating preemptive sa civil case. Pero sa mga criminal case, which is itong nature na ito ngayon, nakikita natin parang gano'n, dapat naandoon talaga. Thank you. Okay. Maraming salamat, Attorney. Mabuhay po kayo sa ulitin, Attorney Mel. Salamat, Panyero.
Maraming salamat sa inyo, Doris, Alvin, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat. Napakasikat ba? Kahit saan partner makikita mo rin si Atty. Mel. Oo nga eh. Walang sawang pagpapaliwanag. Oo. Anything Mabuti related na lang, sa batas. mabuti na lang may ganyan. Napakagaling. Attorney Melencio Mabuhay. Mel Santa Maria, dating dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Okay, partner, mukhang over na tayo. Pwede ba ipasok ko muna yung NGCP? Sabihin niya, magpa-post report lang ako. Kailangan tanong, may story lang ba? May anunsyo po na naman ang National Grid Corporation of the Philippines Yellow Alert ulit dyan sa Cebu mamayang alas 5 hanggang alas 9. Okay, hindi kita pa ng opisina kasi kapo alas 2 ito eh. Alas 2, alas 3. Oo, alas 2 hanggang alas 9. Ngayon, alas 5 hanggang alas 9, 6, 7, 8, 9. 4 hours po na yellow alert po kayo dyan dahil sisingap-singap na naman ang reserbang kuryente dyan sa Visayas dahil 8 planta po ang naka-forced outage at sangkaterbang iba pa ang palyado. Hanggang ngayon, ang ending, may yellow alert pa rin sa Visayas ngayong araw. Ikaw kasi, salita ka ng salita, may pinipin doon pa kasi. Pero gusto lang natin siyempre makakuha ng update tungkol doon sa pag-uwi ng labi doon sa Davao nung basketball player ng Ateneo. Ang report mula kay Hernel Tokpo. Hernel! Yes, Doris, at Alvin, itinawag ngayon ang huling visa dito sa Talacogon Sea para sa namayapang Ateneo basketball player na si Rene Clerc Paterbonia. Maagang dinagsa ang din ng mga nagluluksa at kasama sa libing ni Rene Clerc Paterbonia sa Talacogon Memorial Park. Handa na ang karot sa labas ng team habang nakasarado na ang kamaong ito. Ibabiyahe mo ng nasa 3 kilometro patungo sa cemeteryo na inaasahan na nagsahin ng maraming taga-suporta bukod sa pamilya at makakilala ni Rene Clerc. Ang unang iniligay sa bagong sementeryo na dating training venue ng palarong pambansa archery noong nakaraang buwan lang. Tinitiyak naman ng mga otoridad na makapagluksa ng mabuti ang pamilya ni Paterbonia sa kabila ng dagsa ng mga tao. Isa rin ang huling gabi ni Paterbonia kung saan nagbahagi ng kanilang mga di malilimutang karanasan at mga alaala ang mga dating teammate at dating coach dito sa Ateneo de Davao. Kagabi rin idineklara ng lokal na pamahalaan ng Talacogon ang Rene Clerc Paterbonia Day ang 8 ng Hunyo kada taon bilang pag-alala sa itinuturing na hometown sport hero ng Agusan del Sur. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM Colonel Top. Thank you! Maraming salamat, Colonel Top mo, partner. Dahil natin nalimutan, ano ba? Wala nang time eh. Wala na tayong time pero babatiin ko pa rin. Wagat sa pagbati kay Pao Atienza. Bumabawi, ano? Bawi Pao, happy Sing birthday. Subido, sabi niya, how long po ang passport process? Yung mga 2 to 3 hours. Pero mais naman po, makapapumpila. Ang daming kababayan natin ang gustong kumuha ng passport. At magpa-renew ng passport. Ang haba ng antay ko, pero mais naman. Magkagalang. At mababait po mga taga-TFA partner kahapon. Kinikwento ko yung ano ko. Hindi ako nagpa-special lane. Hindi, I went through the process kasi gusto ko nga makita. Okay naman. Mahaba, madami lang talaga. Pero maayos partner, may taga-ayos ng pila. Ano katagal? Mga 2 hours ako inabot. 12 yung slot ko eh. 12 to 1. Nasa update ko sa inyo, agahan nyo. Mas kukunti ko rin. As early as 7 daw, meron eh. Ay, ganyan. Oo. Pwede na mga Davos. Bakit hindi mo kung ginawa ng appointment? Pasok. Online. Kailangan nating amyendahan yung batas para ibaba yung minimum age of criminal responsibility. Yung nangyari at yung conversation ng dalawang minor de edad na namaril sa Tacloban City, kitang-kita mo yung discernment. Pinagplanuhan ito. Alam nila kung paano magplano, alam nila ang batas kung paano ito nagbibigay ng proteksyon sa kanila kahit gumawa sila ng mali. Yun. Siguro okay yung 15, nung unang panahon, nung bata tayo. Dahil inosente ang bata noon sa mga impluensya
na hindi kagaya ngayon na sandamakmak ang influensya sa social media, online via internet. Isang click mo lang. Kahit ang magulang, hindi kayang proteksyonan ang anak, kahit pa ang kanilang gadget na hawak, nilagyan mo ng kids YouTube lang, o merong proteksyon ka halimbawa na kaya mong i-off ang cellphone ng anak mo kapag ganitong oras ng gabi. Paglabas niya ng bahay mo, hindi mo na alam kung anong gadget ang hawak niyan eh. Totoo yan. So Totoo yung yan. influensya na hindi nahawak ng magulang ngayon, influensya sa mga bata na hindi kontrolado kahit ng mga ahensya ng gobyerno, yung palang mabigat ng factor para ibaba natin ang criminal age of responsibility, minimum age of criminal responsibility. Totoo yan. Alisin na natin sa isipan natin yung pag-iisip na bata inosente. For God's sake, may 12 anyos nakakabuntis ang bata. Diba? Ako nagulat. Dahil maya-maya nanonood ng porn. Oo, Oo. yan. Ako'y nagulat din sa conversation ng dalawang suspect na yan. Hmm. Sabi nila, uy, by 21, makakalabas tayo. Diba? Alam na nila kung ano yung... Although mali yun. Oo, Pag repercussion, di ba? sentence Oo. at the age of 21 or legal age, doon sila makukulong. Hmm. Diba? Mali. Twisted yung kanilang pag-unawa sa batas. But, para himayin mo yung nilalaman ng batas para sa pagpaplano ng isang krimen, discerning ang bata. Ay alam siya sa ginagawa niya. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga nakatatanda, mag-ingat tayo sa ating mga kilos. Tama. Mag-ingat tayo sa ating mga gawin dahil ang ginagawa ho natin ay nagbibigay ehemplo po sa mga kabataan. Tsaka yung mga games. Diba? Hindi alam na magulang kung ano mga app na nasa loob ng Mahirap ng din. cellphone ng anak nila. Paglabas Mahuli na tayo nakita dyan. ng cafe o kaya naman ay internet cafe, Pangit na napapantayin kasi. niyo pa ba yung nilalaro ng anak ninyo? Yung influensya ng karahasan ay out of your hands already. Labas na po sa kamay ng magulang kahit paano gawin natin. Alam ko, Weng, akala ko ano lang eh, Roblox lang eh. Meron pa bang Gorbax? Meron pa pala itong Gorbax na ito. Mas malala daw yung sabi ni Yusef Aboy Paraiso ng kahapon. Malala daw talaga yung Joel. Ako, Barilan daw talaga sa madugong. oo, talagang gagawa ka ng eksena daw doon kung saan manggugulo ba sa buhay ng mga gamers doon, mga kapuso. Diyos ko, dami ng gamers ngayon ha. Well, kung Kerwin Gatchalian, siguro malaman natin kung ano pa ang Pwedeng gawin ng pwede Kongreso. gawin ng Senado rin. Paano po magkakaroon ng pagpapaampat itong problemang ito sa ating mga kabataan. Ano to ha, yung mga pangangailangan natin sa security measures sa lahat ng mga public schools, yung private may sarili silang funding sarili nilang negosyo yan. Pero sa public schools, nasa ngayon ay sandamakmak na ang problema sa kakulangan sa mga paaralan natin para ayusin ang edukasyon. Dadagdag ang security issue sa dapat nating pagdaanan ng boto. Merong mga post sa social media, pinoproblema natin yung, andyan na siya? Okay na? Nag-establish lang daw ng single Okay, sige, Senate sige. President. Ang sinasabi lang, Weng, ng ilang mga grupo ng mga guro, magdadagdag tayo ng magdadagdag tayo ng mga security personnel. Dun nga sa mga paaralan, wala nga principal, di ba? Sabi mo nga kahapon, no? Wala pang guidance counselor. Walang guidance counselor, tapos kulang pa sa silid-aralan, tapos ito, problema pa, magdadagdag tayo ng Totoo yan. security. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-disregard eh. Ano ba? Kailangan gawa ng paraan at sa kabila ng kakulangan, nakapagnakaw nga kayo